latest requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW ngayong buwan ng August 2025. Sino-sino ba ang mga documented OFW na palagi ko nababanggit sa mga video ko sa tuwing gumagawa ko ng mga requirements update buwan-buwan? Ang mga documented OFW guys is ang mga kababayan nating OFW na pumunta sa ibang bansa na duman sa OWA, DMW at sa PIDUS at sa mga legit manpower agency. At yung mga dating hindi dokumentado na pumunta sa ibang bansa, ngunit nakapagbakasyon na sa Pilipinas at nakapag-verify na ng kontrata sa Polo Office at nakakuha na ng UEC sa POA. Sila ang mga documented OFW. Inuulit natin guys na yung mga OFW na pumunta sa ibang bansa na dumaan sa legit manpower agency sa DMW, OWA at sa PIDUS at yung mga kababayan nating dating hindi dokumentado na pumunta sa ibang bansa kagaya na naka-visa ngunit nakapag-verify na ng kontrata at nakauwi na sa Pilipinas at nakakuha na ng UEC. Sila ang mga documented OFW. So ang mga requirements na kailangan dalhin pauwi sa Pilipinas ngayong buwan ng August ay number 1. Ang inyong e-travel arrival card registration. Take note guys na kapag umuwi ko sa Pilipinas at nakagawa na kayo ng e-travel arrival card or e-travel account, kapag babalik na kayo sa ibang bansa yung nagawa nyong e-travel account ay doon lang din kayo magla-login at doon nyo lang din gagawin sa account na yun ang inyong e-travel departure card kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. Hindi siya separate registration. Kailangan nyo lang mag-login sa inyong account. Ngunit take note guys, para din sa mga nagtatanong na ang e-travel account ay nagsimula lang ng February 1, 2024. So kung nakauwi kayo sa Pilipinas noon na hindi pa February 1, 2024, meaning ay wala pa kayong account. So kailangan nyo gumawa ng account sa e-travel na mayroon akong mga video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito. At ang tanong ng iba, paano naman daw kung hindi na ma-open or nakalimutan ang account at email address? Ang sagot guys, kung nakalimutan nyo ng account nyo, ay pwede naman gumawa ng panibagong account gamit ang ibang email address nyo. Dahil nasubukan ko na yan. Number 2, ang inyong passport. Number 3, ang inyong ticket. Pero guys, lagi kong ina-advise na kapag uuwi kayo sa Pilipinas at isa kayong documented OFW, lagi nyong dadalhin ang luma nyong contract verification at ang bago nyong kontrata. So, kagaya nito guys, ang inyong dating lumang contract verification at ang inyong bagong kontrata. Dapat lagi nyo itong daladala kapag uuwi kayo sa Pilipinas para sa inyong bakasyon. Hindi naman ito madalas hinahanap sa immigration. Pero guys, may mga iilang OFW ang nagbahagi sa atin na na-offload sila sa immigration kahit meron silang UEC valid visa, ngunit wala silang dalang bagong kontrata sa kanilang employer. At kinaumagaan sila nakalipad dahil nga hiningi nila or sinend sa kanila ng kanilang employer ang kanilang valid contract or ang bagong kontrata. Doon pa lang sila nakalipad. Ang tingin ko dito guys, meron kasing tinatawag dito sa ibang bansa na terminated OFW. May mga immigration officer lang siguro ang nagpapasiguro na hindi ka terminated. Kaya kahit documented OFW ka, ay at least dala nyo ang inyong bagong kontrata na galing sa inyong employer. At kung available pa ang inyong lumang contract verification, ay dapat dalhin nyo rin. Kagaya dito sa naranasan ng isang kababayan natin na nabahagi na natin ng isang buwan na na-offload siya sa immigration dahil nga hinanapan siya ng kontrata ng immigration officer. Kung may ticket ka pabalik sa amo mo at wala kang hawak na bagong kontrata, huwag ka nang pumunta sa airport dahil panigurado magka-problema ka at magkaroon ka ng record. Eto ha, kung babalik kayo sa dati nyong amo, dapat dito pa lang naka-verified contract na kayo para pagdating sa Pilipinas at pagbalik mo dito ay hindi ka na mahihirapan. Sabi ko sa upload ko na kung wala kayong bagong kontrata at may ticket kayo pabalik, huwag na lang pumunta sa airport. Kung alam mo sa sarili mo na wala ka talaga ang verified contract. Kasi kahit may ticket ka pa at wala kang verified contract, hindi ka talaga paalisin. Hahanapin talaga sa iyo. Ewan ko sa kay dito may dito sa akin. Mercedita. Bakit ako umuwi ako na walang bagong kontrata? Babalik din ako. Wala namang problema. Yung malapit na ako babalik. Maria, sabi niya, yung malapit na ako babalik, doon pinasa nila o pinasa. Hindi talaga nung time ng araw na tapos na lang yung araw parang ganun oras na na flight mo. Wala pa din. Kahit nung nasa pa lang ako Butuan, sinabi ko na
ipasa mo na kung mayroon. Eh sabi niya, hindi na daw kailangan. Yun din ang sabi niya sa akin, yung dito. Tapos mayroon pa ditong isa na sabi, babalik na ako, no need talaga contract at re-entry. Sabi niya ganun. Ewan. Di ka din bilhan ng ticket pabalik kung di ka nila bigyan ng yun. Hindi binilhan ako. Mayroon. Back and forth. Tsaka mayroon pang isa dito na sabi, no probs naman, basta bakasyon ka lang, same employer. Same employer lang din ako. Tapos, basta may UEC ka lang. Subok ko na yan. Hindi ko alam yan. Basta sa akin, wala talaga. Hindi ka pa alisin kapag wala kang verified contract. Ewan ko lang sa iba kung bakit sila nakaalis. Hindi ko lang alam. Mayroon pa dito si Chris. Ba't ako nakabalik? Hindi ko alam eh. Ako lang yata eh. Hindi, mayroon din akong pamangkin. Mayroon din siyang pabalik na ticket. Tapos, ngayon lang naman. Tapos, nung pagdating niya sa kahit may OEC pa siya, hindi siya nakaalis. Kaya, sa mga dyan, nag-online na ganun, huwag na lang. Mas mabuti yung pumunta talaga kayo sa office para sa pagkuha, dahil pagdating sa tapos wala kang verified contract, hindi ka talaga paalisin. Yun yung ang katotohanan. Ewan ko lang sa iba bakit sila nakaalis, basta sa akin wala. Tapos nung nasa Manila ako, naghintay ako ng 1 linggo, ayun, pinasa na sa WhatsApp ko. Tapos yun, nakaalis ako. Pero sinabihan ako na kapag susunod na wala kang kontrata na paalis ka, hindi na ka paalisin. Hindi na kita paalisin. Yun yung sabi. Kaya yun, may record na ako doon. So, tanong ng marami, kailan pa daw ba magpa-verify ng kontrata bawat uwi nyo sa Pilipinas? Ang sagot guys, kung isa na kayong documented OFW na nabanggit natin kanina, na may dati ng contract verification at nakakuha na ng UEC, at babalik muli sa parehong employer at walang any employment changes. Hindi na required ng panibagong Polo verified contract dahil pwede na kayong mag-acquire ng UEC exemption sa inyong PAPSBAM account. Ngunit yun nga guys, ina-advise natin sa mga documented OFW na uuwi sa Pilipinas para sa kanilang bakasyon ay lagi niyong dalhin ang inyong lumang contract verification at ang inyong bagong kontrata na hihingin nyo sa inyong employer or kumpanya. Magandang araw po sa lahat ng ating mga OFWs. Explain ko lang po at clarify ko lang po yung bagong advisory po natin. So napapansin po natin, ganito po yung itsura ng ating kontrata. So andyan po yung pangalan ng employer at yung ating pangalan, at napapansin po natin 2 years po yung ating kontrata. So pag check po natin sa second page, nakalagay din po dyan yung petsa kung kailan po pinirmahan. So kung for example ito ay March 2022, noong 2024 ay expired na po ito. Pero kung tingnan nyo, na-verified po na po siya dati. So ano pong gagawin? Kung uuwi po ako ngayong taon, gagawa lang po ako ng panibagong kontrata. So for example, ito po, same pa rin po ang employer, pero pirmahan ko pa rin po, hindi ko na po kailangang ipa-verify ito. Okay? Pero pag uwi ko po sa Pilipinas, itong dalawa po ang dadalhin ko all the time. Ito po ipapakita ko sa immigration na hindi po nagpalit ang aking employer since 2022. Okay? And then, para naman po sa mga workers na open contract or walang duration ng kanilang contract or indefinite, hindi na po kailangan mag-issue ng bagong kontrata. Yun na po, salamat. Ngunit sa mga OFW na may mga employment changes, kagaya naman nag-change employer, change job site, nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner, nag-change position, at yung mga babae na napalitan ang apelyido sa kanilang visa, passport at kontrata. At yung mga pumunta sa ibang bansa na naka-tourist visa na nag-employment visa sa ibang bansa. Required sila at kailangan talaga sila magpa-verify na kontrata sa Polo Office sa bansa kung saan sila nagtatrabaho para makakuha sila ng updated UEC sa POA sa Pilipinas at para hindi sila makaproblema pabalik sa ibang bansa. Sa ibang mga bansa naman tulad ng Saudi Arabia ay kinakailangan nyo dyan ng exit re-entry visa, pati nga sa bansang Kuwait. Pero marami namang mga OFW ang nagsasabi na hindi naman daw lahat kailangan ng exit visa sa bansang Kuwait. Pero guys, kayo ang nakakaalam yan at tanungin nyo ang inyong employer. Nakita ko lang din yan sa announcement ng Kuwait Times na meron na nga daw exit visa sa bansang Kuwait. At sa iba pang mga bansa, kayo ang nakakaalam yan at itanong nyo sa inyong employer. Dahil hindi naman yan requirement sa Pilipinas. Requirement yan sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho.
Dito kasi sa United Arab Emirates ay wala namang tinatawag na exit re-entry visa. Diyan ko lang yan madalas naririnig sa bansang Saudi Arabia. So, pumunta naman tayo sa mga requirements pabalik sa ibang bansa. Number 1, ang inyong e-travel departure card registration. Number 2, ang inyong UEC. Number 3, ang inyong visa. Dito sa United Arab Emirates ay Emirates ID na natin ang ating visa. Kaya yun na ang ipapakita nyo sa immigration. Pati nga sa bansang Kuwait ay civil ID na rin ang kanilang visa. Kaya dapat dalhin nyo ang inyong original civil ID. At dapat sa mga taga-Kuwait ay nakapag-register kayo sa inyong Kuwait Mobile ID. Dahil madalas hinahanap yan sa NAIA. Number 4, ang inyong passport. Number 5, ang inyong ticket. At number 6, ganun pa rin guys, paulit-ulit natin pinapaalala na dapat lagi kayo nagre-renew ng inyong OWA membership kada 2 taon. Dahil 2 taon ang validity ng ating OWA membership. Dahil insurance natin yung mga OFW habang nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. So yan ang mga requirements pa uwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. At may important announcement guys, ang OWA na ngayong August 1 ay isasara na ang OFW Lounge sa NAIA Terminal 1 para ilipat ito sa mas malawak at mas maayos na lokasyon. Dahil baka mamaya may mga OFW na pumunta doon at mabigla kung bakit sarado na ito. So eto guys ang dahilan. Naglabas ng anunsyo ang OWA matapos ang ginawa nilang inspeksyon sa OFW Lounge NAIA Terminal 1. At nakita nila na hindi komportable ang maraming OFW at kakaunti ang nasiserbisyuhan nito. Dahil sa liit ng espasyo at kalidad at bilang ng mga upuan. Kaya dahil dyan ay isasara na ang OFW Lounge na unang ginawa sa Terminal 1 simula August 1, 2025 para bigyan ng daan ang mas malaki at mas maayos na OFW Lounge na bubuksan ng OWA sa parehong terminal pero sa iba ng lokasyon. At para maging updated ay dapat subaybayan nyo ang page ng OWA para sa makaragdagan at mga upcoming na update. Inspect lang po ako para pagandahin natin ha. Okay lang po. Thank you. No? Ako ito po yung pinalit nila na chairs. Tigas na siya. No? Saka ito admin pagka umaga, ay tanghali. Kasi oo, medyo mainit. Mainit talaga kasi walang shade. Oo. Okay. So, yung food, kailangan natin dagdagan yung food. Pero yung cleanliness yung pinaka-important dito. Saka yung convenience ng mga workers. Kaya ang tigas ng upuan. Tapos yung ang dumi na. Ito ho, pagagandahin natin dito sa Terminal 1, ha? Para medyo similar din sa Terminal 3. Okay lang sa inyo, no? Hello mga kababayan, Admin PY Kaunan po of OWA at kaka-inspect lang po natin ng terminal lounge natin, yung OFW lounge po dito sa Terminal 1 ng NAIA. Marami ho tayong kailangang i-improve, no, na nakita naman po ninyo nung isang araw ay binisita ng ating mahal na Pangulo yung OFW lounge natin sa Terminal 3. And doon po, no, makikita natin na medyo maraming pagkain, medyo komportable po yung mga upuan. At dito po sa Terminal 1, kailangan po natin, no, same standards na sa Terminal 3 natin. So, asahan nyo po, magkakaroon po tayo ng mas improved na OFW lounge dito sa Terminal 1. Gagawin po ng OWA at ng DMW lahat. Kasama ang NAIA po, para po mapaganda itong ating OFW lounge at maging komportable po yung ating po mga OFWs na gagamit po dito sa NAIA Terminal 1. Sa mga nag-iisip na mawawala na o isasara na talaga ang OFW Lounge sa NAIA Terminal 1, hindi po guys. Ililipat lang ito sa mas malawak at mas maayos na lokasyon para mas marami pang mga OFW na dumadaan sa NAIA Terminal 1 ang mapagsisilbihan nito. Kagaya sa NAIA Terminal 3 na OFW Lounge.
And paikot-ikot lang ako dito. Strictly for OFWs. Yeah, strictly for entry, you need valid passport, valid OAC, valid airline ticket. Yeah. Tapos re-register. From here, magre-register kayo dito. Tapos, yun, valid passport. Tapos, meron dito yung tawag dun? Monitor or monitor screen para mag-update ka na yung para updated ka sa mga flight details, kung kailan na or open na yung check-in. And yeah, wala pa yan sa atin eh. This one, international flights. And then it will show other screen with domestic flights. For example, final call is like that. See. Tapos yan, tour, mini tour or quick tour here. From entrance, meron ka dito. Ayan, may palugaw. Ayan. May palugaw. Tapos, ayan. Meron dito ube pandesal. Yan, try natin mamaya. Gusto mapainit. Cheese, pimiento. Cheese, pimiento. Maha blanca. Tapos kung gusto meron dito cookies. Cookies, cornet, peanuts. Then from here, you can see charging port or charging area. Ano yung actually paikot-ikot dito? Kasi para makaano tayo ng 5,000. Naka 5,000 steps na rin tayo. Yung goal natin, 5,000 steps. Gamit natin yun. Tapos may free coffee. Hindi pala siya. Stig. May juices. At saka water din yata ito. Yeah. Then only coffee. Kuha na coffee. Parang dikit. Tapos, malamig. Malawak. Tapos sa kabilang side, opposite side sila. Magkabilang sides, merong charging port or charging area. Charging area. Ito, favorite ko. Yan. Merong weather forecast. Yan. Pwede mo ma-check yung weather, current weather dito sa Philippines. Tapos okay. Tapos yung pila na yun, kukuha ka kung may gusto mo kumuha ng e-card ng OWA. Yeah. But for me, hindi ako nakakuha kasi kailangan ko i-update yung tawag doon? Yung record ko with OWA. Ayan, doon tayo nakapwesto. Tapos kuha na tayo ng ayan. Sige. Siyempre po tayo sa gitna. Siyempre madumi. Okay. Kuha tayo ng lugaw. Ay. Oh. Lugaw. Okay. Okay. So, wait lang. Kuha tayo. Ano ba? Malaglag. Go! Malaglag ko ng universe. Yan. Kuha tayo. Okay. Halo-halo. Parang sarap. Konti lang.